Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawak wartawab Abaya Hawa. Kalhalal hawad Abaya Hawa lahayam. Basa masyayak hawasay. Basam raw kakadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada Abaya Hawa. Yaman. Okay, simula tayo agad. Ang topic natin ay the book of Jasher, chapter 3 and 4 will be our study. Sa Tagalog, ang aklat ni Haser, kabanata 3 at 4 ang ating pag-aralan. Okay, diretso, basa. Ang aklat ni Jasher, kabanata 3, verse 1 to 38. At nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. At si Enoch ay lumakad na kasama ng Alayam matapos maipanganak si Matusalem. At siya ay naglingkod sa Yahawa. At ang kaluluwa ni Enoch ay nababalot sa pagtuturo sa Yahawa, sa kaalaman at sa pangunawa. At matalino siyang humiwalay sa mga anak ng tao. At binukod niya ang kanyang sarili sa kanila sa loob ng maraming araw. Si Enoch ay lumakad kasama kay Alahayam. Ibig sabihin, si Enoch, yung buhay niya nakatalaga-talaga kay Aba, Yahawa, Alahayam. At nagtuturo, preacher siya, nangangaral sa karunungan, pag-unawa, at matalino pala ang isang tao kung umiiwas sa makamundong mga tao, sa mga makamundong makasalanan. Iwas ka talaga kasi pag ang kamatis na matino ay didikit ka sa kamatis na bulok, mabulok ka rin. Umiiwas talaga si Enoch para hindi siya mahawaan. So, ito si Enoch ang very good example sa buhay ng tao na kailangan lalakad si Enoch kasama kay Alahayam. Hindi siya lalakad kasama sa mga barkadang lasinggo. Hindi siya lalakad kasama sa mga dalagita. Lalakad siya kasama si Alahayam talaga. Tuloy tayo ha. At ito ay sa paglipas ng maraming taon. Habang siya ay naglilingkod sa Yahawa at nananalangin, ay tinawag siya ng isang anghel ni Yahawa mula sa langit. At sinagot niya, narito ako. At sinabi ng anghel, bumangon ka, umalis ka sa iyong bahay at sa dakong pinagtataguan mo at magpakita ka sa mga anak ng tao upang iyong maituro sa kanila ang daan na kanilang dapat lakaran at ang gawain ng kanilang dapat gawin upang sila ay makapasok sa mga daan ng Alahayam. Mismo ang anghel kinausap si Enoch na sige, lumabas ka. Huwag ka na magtago dyan sa loob. Labas ka doon. Mangaral ka doon. So, ayan. Para tuturuan ang mga tao sa daan ng Alahayam. So, ito rin gagawin natin pag mag-shooting. Bago mag-start na shooting, may pangangaral, prayer, para maturuan sila. Pagkakataon na to, na makarinig, mga sikat na artista pa ibang makinig. Oo, yan. Matuturoan natin. Pati bayaw mo, kapatid mo, yan, matuturoan na to. Hyper tayo dito. Okay. Yan si Enoch, di ba? Sabi ng angel, mangaral ka doon. Tuturuan mo sila upang sila ay makakapasok sa mga daan ng Alahayam. Kasi daan ng Diablo ang kailangan sunod. Daan ng mga fallen angel eh. Okay, tuloy. Basa. At si Enoch ay
kanyang bahay, mula sa kanyang lugar at mula sa silid kung saan siya nakakubli. At siya ay pumunta sa mga anak ng tao at itinuro sa kanila ang mga daan ni Yahweh. At sa oras na iyon ay tinipon ang mga anak ng tao at ipinakilala sila sa tagubilin ni Yahweh. At iniutos niya na ipahayag ito sa lahat ng dako kung saan naninirahan ang mga anak ng tao na sinasabi, saan nandoon ang taong gustong makaalam ng mga daan ni Yahweh at ng mabubuting gawa? Hayaan mo siyang lumapit kay Enoch. Ayan, si Enoch, preacher, evangelist. Talagang nangaral. Oh, talagang kita yung buhay kay Enoch na nakatalaga siya kay Aba Yahweh. Hindi siya sumasali sa makamundong bagay. Nakatuon. Yun na nga na kita mo yun siya. Pinakamalaking mansion sa langit yan. At saka yung service vehicle niya, 4 na kabayong maghila. Yung mga pasaway, bangkita. Okay. Tuloy. At lahat ng anak ng tao, pagkatapos ay nagtipon sa kanya, sapagkat lahat ng nagnanais ng bagay na ito ay pumunta kay Enoch. At si Enoch ay naghari sa mga anak ng tao, alinsunod sa salita ni Yahweh. At sila ay lumapit sa kanya at narinig nila ang kanyang salita. At ang espiritu ng alahayam ay nasa kay Enoch. At itinuro niya sa lahat ng mga tao ang karunungan ng alahayam at ang kanyang mga paraan. At ang mga anak ng tao ay naglingkod sa Yahweh sa lahat ng araw ni Enoch. At sila ay dumating upang marinig ang kanyang karunungan. Biro mo ha, naikayat ni Enoch ang mga tao. Gusto lang pakinggan ang salita ni Yahweh. Yung tinuruan sila sa kaalaman, ang daan, kabutihan, lahat. So, wala nang makapantay sa great preacher o evangelist. Si Enoch talaga pala. Si Enoch hindi pa nakatikim ng kamatayan, parang si Elias, sila dalawa. Tuloy tayo. At ang lahat ng hari ng mga anak ng tao, kapwa una at huli, kasama ang kanilang mga prinsipe at hukom, ay pumunta kay Enoch nang marinig nila ang kanyang karunungan. At hiniling din nila kay Enoch na maghari sa kanila, na siya ay pumayag. At sila ay nagtipon sa kabuuan, 130 hari at mga prinsipe. At ginawa nilang hari si Enoch sa kanila, at silang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at utos. Kita mo? Ginawa pang hari si Enoch. Ang mga hari doon may prinsipe. Ginawa lang overall king si Enoch. Kita mo yon? So, ganun katindi pala kasikat si Enoch dito sa lupa. Hindi pala basta-basta kalagayan ni Enoch ng Oo. panahon na yun. Detalyado, Book of Jasher yan Hindi. Pero sa doctorated ano? Wala, di talaga. Nabasa to. Wala. Tinanggal talaga na. Ayaw talaga nilang yung mga ibang remnant Hebrew Israelites sa Amerika na mga under sa sumpa pa. Ayaw nila ng Book of Enoch, Jasher at saka Jubilee. Mga under sa sumpa kasi yung mga tribe of Judah, tribe of Reuben, Benjamin, tribe of Levi. Si Reuben, nadamay, di na, alitan ni Guzman. Okay. Tuloy. At tinuruan sila ni Enoch ng karunungan.
kaalaman at mga paraan ni Yahweh. At gumawa siya ng kapayapaan sa kanila. At nagkaroon ng kapayapaan sa buong mundo sa panahunan sa buhay ni Enoch. At si Enoch ay naghari sa mga anak ng tao ng 243 taon. At siya ay gumawa ng katarungan at kabutihan kasama ng lahat ng kanyang mga tao. At pinangunahan niya sila sa mga daan ni Yahweh. Biro mo ha, ito lang pansinin mo ha, nagkaroon ng kapayapaan ang buong mundo sa kapanahunan sa buhay ni Enoch. Grabe, oh. Grabe talagang 43 preacher. years. Oh. Baga naman na naghari siya eh. Oh, hari siya. Hari siya ng mga hari doon eh. Yung mga hari, tinalaga siya na siya ang overall king. Oh, nagkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. 243 years. Sabihin, haba, no? pag compare mo yung kapayapaan sa buhay sa panahon ni Enoch at saka ni Solomon, mas the best yung kay Enoch. The Kaya best. wala mo siyang asawa sa libo. Oo. Dito kay Solomon sa libo. Isa lang asawa to, si Edna lang. Kaya Oh. nga. Tuloy. The At best. ito ang mga anak ni Enoch. Si Matusalem, sina Regim, Riman, Ochan, Chermion, Gaidan, at ang kanilang mga kapatid na babae ay sina Melka at Emzara. At si Matusalem ay nabuhay ng 87 taon at naging anak niya si Lamek. At noong ika-56 na taon ng buhay ni Lamek, nang namatay si Adan, 930 taong gulang siya sa kanyang kamatayan. At ang mga anak ni Enoch, kasama niyang inilibing si Adan na may dakilang karangyaan, gaya ng paglilibing ng mga hari sa yungib na sinasabi sa kanya ng alaya. Sikat yung paglibing pala ni Adan, oh. 130 years. Tapos, mga anak ni Enoch, sila ang nagpalibing. Hindi, kasama rin si iba. Kasi ano na. Ngayon, biro mo ha, ang anak ni Enoch panganay si Matusalem. Ang Matusalem ang panganay niyang anak. Sino ang anak ni Enoch na bunso? Imsara. Sino ang husband nito? Noah. Sino Sinong anak nila ni Noah at saka ito? Oh, si Shem. Tayo, lahi natin mga Shemite. Bunso pala to, panganay. Ngayon, ito naman si Matusalem, nakaanak sa kay Lamek. Ito si Lamek, nakaanak kay Noah. Ito si Noah, asawa to ang Yahin. tiyain, lola. Lola tiyain. Lola na niya eh. Yahin. Kaya. At saka, lahi ito mula kay Seth. Oh, like that. Walang halong kay Cain nga lahi. Tuloy. At sa lugar na iyon, ang lahat ng anak ng tao ay gumawa ng matinding pagdadalamhati at pagtangis dahil kamatayan ni Adan. Ito ay naging isang kaugalian sa gitna ng mga anak ng tao Iyakan na pala. hanggang sa araw na ito. At si Adan ay mamamatay dahil siya ay kumain ng puno ng kaalaman. Siya at ang kanyang mga lahi ay may kamatayan, gaya ng salita ni Yahweh alaya. At sa kamatayan ni Adan, si Enoch ay 243 taon ng paghahari ni Enoch. Sa panahong iyon, at nagpasya si Enoch
So mapansin mo si Enoch, yung kamatayan ni Adan, nagdalamhati talaga sila. Oh, kasi yun pinakaunang tao yun sa mundo eh. Nakasama nila eh. Grabe palang paglibing ka. Oo. Lahat na tao, ano eh. Samantala sa dinoktor na Bible, walang appreciation. Walang appreciation. Oh. Walang appreciation. Oo. Oh, tuloy. At ginawa ito ni Enoch. Ngunit hindi lubos ang pahiwalay sa kanila. Ngunit umiwas siya sa mga anak ng tao ng 3 araw. At pagkatapos ay pumunta si Enoch sa kanila sa loob ng 1 araw. At sa loob ng 3 araw na siya ay nasa kanyang silid, siya ay nanalangin at pinuri ang Yahwa niyang alayam. At sa araw kung saan siya pumunta at nagpakita sa kanyang mga nasasakupan, ay itinuro niya sa kanila ang mga daan ni Yahwa at lahat ng kanilang hiniling sa kanya tungkol sa Yahwa ang sinabi niya sa kanila. Okay, tuloy. Hindi pala mag-request na ituturo. At ginawa niya ang ganitong paraan sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ay itinago niya ang kanyang sarili sa loob ng 6 na araw. At nagpakita siya sa kanyang mga tao ng 1 araw. At pagkatapos noon, minsan sa 1 buwan. At pagkatapos ay minsan sa 1 taon. Hanggang sa nawala. Hanggang ang lahat niyang mga nasasakupan, mga hari, mga prinsipe, at mga anak ng tao ay hinanap siya at ninais na muling makita ang mukha ni Enoch upang marinig ang kanyang salita. Ngunit hindi nila magawa dahil ang lahat ng anak na lalaki ng tao ay labis na natakot kay Enoch at sila ay natakot na lumapit sa kanya dahil sa makaalahayam na sindak na namuo sa kanyang mukha. Kaya nga, walang taong makatingin sa kanya sa takot na baka siya ay maparusahan at mamatay. Grabe. Yung mukha ni Enoch para umiilaw na. Hinihiling. Sobra nag-fasting talaga siguro. Parang ganun din kay Moses. Umiilaw na pag ano sa presensya yon ni Yahwa. Once a year na lang nagpakita nung huli. Oo. Hanggang natuto ng matao nuno, natuto na. So ganun, oh. Oh, tuloy. At ang lahat ng hari at prinsipe ay nagpasya na tipunin ang mga anak ng tao at lumapit kay Enoch sa pag-aakalang lahat sila ay makakausap sa kanya sa oras na sila ay lalapit sa kanila at ginawa nila iyon. At dumating ang araw na si Enoch ay humayo at silang lahat ay nagtipon at lumapit sa kanya. At si Enoch ay nagsalita sa kanila ng mga salita ni Yahwa at siya ay nagturo sa kanila ng karunungan at kaalaman. At kanilang sinabi, mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Oh. So pinuri si Enoch, mabuhay ang hari. Kasi si Enoch puro pangangaral talaga salita ni Alhayam, salita ni Yahwa. Oh, matindi ang pagka-preacher niya. Alam mo lang binanggit tungkol sa bagong Biblia. Mm. Ay dinoktor. Binago, pero Emilio pa pala si Haring David dito, no? Grabe ka Oo. Haring David. At saka naging hari pala si Enoch. oh, tuloy. At pagkaraan ng ilang panahon, nang ang mga hari at mga prinsipe at mga anak ng tao ay nagsasalita kay Enoch. At si Enoch ay nagtuturo sa kanila ng mga daan ng alahayam. Namasdan sa isang anghel ni Yahwa at tumawag kay Enoch mula sa langit. At ninais na dalhin siya hanggang sa langit upang gawin siyang maghari
So, Gusto pa ng mga anghel, gawin pa siyang hari nila. oo, para mangangaral. Siya mangangaral doon sa mga anghel na pasaway. Oo. Kasi tumino ang mga tao dito sa lupa. Dahil sa kanya Gayon, siguro nakita ni Abay Hawa ay dito natin ilagay si Enoch. Kasi itong mga anghel to pasaway, para siya maghari, para siya mangaral sa mga anghel. Preacher on earth and preacher on heaven. Ganon pala katindi si Enoch Kasi yung dedication niya, ang buhay na, nakatalaga lang talaga kay Hawa. Hindi nakatalaga kahit kanino-kanino lang, saan-saan. Oo. Oo, tuloy. Nang sa panahong iyon ay narinig ito ni Enoch. Siya ay nagtungo at tinipon ang lahat ng mga naninirahan sa mundo at tinuruan sila ng karunungan at kaalaman at binigyan sila ng mga banal na tagubilin. At sinabi niya sa kanila, ako'y inatasang umakyat sa langit. Kaya nga hindi ko alam ang araw ng aking pagpunta. At ngayon, kaya tuturuan ko kayo ng karunungan at kaalaman. At bibigyan ko kayo ng pagtuturo bago ko kayo iiwan. At kung paano kumilos sa lupa, kung saan kayo mabubuhay. At ginawa niya ito. At least, na may bid farewell na si Enoch, paalam na siya, na kukunin na siya. Una pa yung pag-akyat, yung pagbalik naman niya, na nasa 30 days siya, pero ito, tuloy natin. Basa. At tinuruan niya sila ng karunungan at kaalaman. At sinaway niya sila. At inilagay niya sa harap nila ang mga palatuntunan at mga kahatulan upang gawin sa lupa. At sila ay nakipagpayapaan sa gitna nila. At tinuruan niya sila ng buhay na walang hanggan. Maraming oras na nagtuturo si Enoch sa kanila ng lahat ng mga bagay na ito. At sa panahong iyon, ang mga anak ng tao ay kasama ni Enoch. At si Enoch ay nangungusap sa kanila. At itinaas nila ang kanilang mga mata. At ang anyong isang malaking kabayo ay bumaba mula sa langit. At ang kabayo ay tumatakbo sa himpapawid. Yan. Bumaba ang kabayo. Pero ito, pansinin mo nangaral si Enoch sabi rito. At tinuruan niya sila ng karunungan at kaalaman. At sinaway niya sila. So, mangaral si Enoch, hindi lang turo ng karunungan, minsan sawayin. Pag nasaway ng gusto, wala, tama na, bubugsarado na kita. So, kasama sa pangangaral yon na salita ng pagsawayo, sinaway niya sila. Nagtuturo siya ng karunungan, kaalaman, at sinaway din. Yung mga tulibagbag utak, sawayin din. Kasama sa pangangaral yan, yung pagsaway. Ang iba naman magtampuro, pinatamaan ako, aroy ko po, sakit. Kasama sa preaching yan. Bato-bato sa langit, tamaan, bukol ka talaga. Sa akin naman expression, tama na, bubugsarado na kita. Kasi kasama yan. Ngayon, bumaba ang kabayo na lumilipad sa ere. Okay. Tuloy, basa. At sinabi nila kay Enoch ang kanilang nakita. At sinabi ni Enoch sa kanila, dahil sa akin, ang kabayong ito ay bumababa sa lupa. Dumating ang panahon na kailangan kong umalis sa inyo at hindi ko na kayo makikita. At ang kabayo ay bumaba at tumayo sa harapan ni Enoch. At lahat ng anak ng tao na kasama ni Enoch
Anghel yung nagsabi. Sino sa inyo yung gustong matuto sa kaalaman ni Yahweh? Karunungan. Yan yung lumapit kay Enoch. Para mangaral siya at masaway kayo, masirmonan kayo. Sinaway, sawayin sila. Talagang gano'n, no? Sabi ng anghel, bago namin siya dalhin sa langit. Okay, tuloy. At ang lahat ng anak ng tao na naroroon ay lumapit kay Enoch sa araw na iyon. At ang lahat ng hari sa lupa kasama ang kanilang mga prinsipe at mga tagapayo ay lumapit kay Enoch sa araw na iyon. At pagkatapos ay tinuruan ni Enoch ang mga anak ng tao ng karunungan at kaalaman. At binigyan sila ng banal na pagtuturo. At inutusan niya silang maglingkod sa Yahweh at lumalakad sa kanyang mga daan sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. At patuloy siyang nakipagpayapaan sa gitna nila. Ito yung isang portion na pinaka-trending, oh. At inutusan niya silang maglingkod sa Yahweh. Sabi ni Enoch sa pangangaral yan, utusan silang maglingkod. Kaya lang iba hindi maglingkod. Maglingkod sa pera, maglingkod kay kanino maglilingkod. Pero dito, kay Yahweh talaga maglingkod. At lumakad sa kanyang mga daan. Hindi sa daan ng mga makamundong daan. Sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Sa lahat ng mga araw sa kanilang buhay, maglilingkod talaga kay Yahweh. Yun ang dapat. Yun rin ang ibig tukuyin sa ating buhay. Tanungin mo sarili, naglilingkod ba ako talaga? O palingkod-lingkod lang paminsan-minsan? Yan. Lahat ng araw sa kanilang buhay at patuloy silang makipagkapayapaan sa gitna nila. Yun. Tuloy. At pagkatapos nito ay sumakay si Enoch sa kabayo. At siya'y lumabas, at ang lahat ng mga anak ng tao ay sumunod sa kaniya. Mga 800,000 lalaki. At sumama sila sa kanya ng isang araw na paglalakbay. At sa ikalawang araw ay sinabi niya sa kanila, magsiuwi na kayo sa inyong mga tulda. Bakit kayo paroroon? Baka kayo ay mamatay. At ang ilan sa kanila ay nagsialis. At ang mga natira ay sumama sa kanya sa 6 na araw na paglalakbay. At sinabi ni Enoch sa kanila araw-araw, magsibalik kayo sa inyong mga tulda. Baka kayo'y mamatay. Ngunit ayaw nilang bumalik at sumama sila sa kanya. Kasi ang mga tao gusto na masaksihan paano si Enoch inakyat sa langit. Sumama talaga sila. Biro mo, 8,000. Lalaki lang yon, hindi pa bilang ang babae. Sumama. Magsakay si Enoch sa kabayo. Naglalakbay pa. Bago pa inakyat sa langit, uwi na kasi yung tulda. Wala pa mga building noon. Tulda pala ang tahanan. Wala pa kami tiro. Wala pa, Tukod-tukod ka. So, yun. Tuloy. Tuloy. Mga tent. At nang ika-6 na araw, ang ilan sa mga lalaki ay nanatili at kumapit sa kanya. At kanilang sinabi sa kanya, sasama kami sa iyo sa dakong iyong paroroonan. Habang ang Yahweh ay buhay, kamatayan lamang ang maghihiwalay sa atin. At sila ay nagsipilit na sumama sa kaniya, na anupat siya ay tumigil sa pagsasalita sa kanila. At sila ay nagsisunod sa kaniya at hindi nagsibalik. Mayroon talagang ayaw eh. Kaya sabi niya, pero mamamatay yun. Mamamatay yung sumunod. Pag rapture, pag dala ni Enoch, yung sumama ayaw pasuin. Maano sila sa yelo, mamaya malaman natin. Patay talaga yon. Ay sabi naman niya,
Hindi, sumama talaga. Kamatayan lamang ang hiwalay sa atin. Talagang namatay talaga sila. At least, mansion din yun sila pag kabilang buhay. Nagpakamatay sila. Tuloy. At ang mga hari ay bumalik. At sila ay nagsagawa ng isang sensus upang malaman ang bilang ng mga natitirang tao na ang iba ay sumama kay Enoch. At ito ay sa ikapitong araw na si Enoch ay umakyat sa langit sa isang ipo-ipo, kasama ang mga kabayo at mga karo ng apoy. At sa ikawalong araw, ang lahat ng hari na kasama ni Enoch ay nagpadala upang ibalik ang bilang ng mga tao na kasama ni Enoch sa lugar na iyon kung saan siya umakyat sa langit. Ang iba kasing tao gusto sumama sa ang akala nila na baka isama din tayo sa langit. Sabi nila, kung kayo sumama, baka mamatay kayo. So, ngayon, si Enoch, ang nagdala talaga sa langit, hindi yung kabayo, na kundi ipo-ipo. Ipo-ipo nag-ano rito Pansinin nyo umakyat sa langit. Si Enoch ay umakyat sa langit sa isang ipo-ipo, kasama ang mga kabayo at mga karong ng apoy. So, ipo-ipo ang nagdala kay Enoch. Pang 7 araw din, no? Oo. Pang 7 araw nga. So, ang ano talaga ni Yawa, 7 talaga ang number niya. Gusto niya mangyari, puro pang 7. Ngayon nangyari, si Elias, yung na-rapture siya, ang sakay siya ng kabayong chariot na apoy. Pero si Enoch, ipo-ipo ang nagdala sa kanya. Bagamat yung nag-travel sila ng 7 days, sumakay siya sa kabayo. Sama ang mga kabayo at ang karuhay. Apoy. Ito kasing kabayo kuwarang apoy, ito kasi mga service sa mga may reward sa langit. Na may mansion, may service car na kabayong na Pero ang wala, bangkita, walang service, maglalakad lang. Sa parang ganun rin, walang service, maglalakad lang. Iba talaga yung may mansion ka, may service car ka. So, ayan. Paano makamit mo yon? Sa ating paglilingkod na lumalakad tayo, kasama si Alahayam, kasama si Hawa. Pero pag lumakad ka, kasama sa mga barkada, mga makasalanan, kasama sa alak, kasama sa dalagita, kasama sa sa mga panlo. Yan. Tapos papasok pang iba doon sa mga simbahan na mga fallen angel na simbahan, yan. Wala talaga Kung ilik yan, bangkita or parang. Parangi. So, iba talaga yung maglilingkod ng lubos. Kung maglilingkod ka, talagang tiniis mo yon, kahit pagod ka, tiniis mo, 4 na kabayo, pero kung midyan, nanamad ka minsan, isang kabayo na lang. May mansion ka man, pero isang kabayo lang. So, yan. Nasa atin yun Ang kaligtasan, biyaya yon. Dahil na anak na tayo ni Abay Hawa before the foundation of the world. Pero ang reward, sarili nating gawa yun. Sarili nating paglilingkod yun. Kung talagang, ito wala tong absent Ito naman, absinot minsan yun, isang kabayo lang to service. Ito walang absent to, 4 na kabayo o 3 kabayo. Yan. Yan. So, depende yan sa paglilingkod, Mabawasan sa kabayo. Sige, tuloy. Mina yung kabayo tuloy. At ang lahat ng mga haring iyon ay pumunta sa lugar at natagpuan nila ang lupa doon na puno ng niyebe. At sa ibabaw ng niyebe ay may malalaking bato ng niyebe. At ang isa ay nagsabi sa isa, "Halika, tayo ay dumaan sa niyebe at tingnan, marahil ang mga lalaki na nanatili kay Enoch ay patay na
Ayan. Linamon na ng Nilamon sa yelo. Tapos sa bato na sa ilalim, tigo, hindi ka na makahinga, patay. Antarctica pala sila na. Oh, sinabi nga ni Enoch na huwag kayong sumama sa akin, baka kayo'y mamatay. Matigas ang ulo. Hindi, sasama, kamatayan namang hiwalay sa atin. Oh, kamatayan niya talaga. Nandoon, patay sila. Sa bato ng yelo. Na bato, ay yung yelo, nibi, naging bato na. Oh, nandoon. Palaki ng palaki. Linamon. Parang sa Atlantika, no? Antarctica. Oo. Andiyan lang naman ang makapal na yelo eh. Oo. Antarctica eh. Mga malalaking bundok. Kasi mula doon kasi nag-travel pa sila 7 araw eh. Doon sa lugar Layo. na may mga yelo doon sa inakyat, sa ipo-ipo kasi may ipo-ipo, gumagano ng hangin, oh, di ba? Oo. Angat siya doon si Enoch. Kasi para siya mga ngaral naman, maghari sa mga anghel doon. Kasi para masermonan niya yung mga pasaway. Itumino ng lupa eh. Dahil sa kanya, gusto niya abayahang patinuin yung mga anghel doon. Tuloy. Ang aklat ni Jasher, chapter 4, verse 1 to 21. At lahat ng mga araw na nabuhay si Enoch sa lupa ay 365 taon. At nang umakyat si Enoch sa langit, umangon ang lahat ng hari sa lupa at kinuha si Matusalem na kanyang anak at pinahiran siya. At pinamahalaan nila siya na maghari sa kanila bilang kahalili ng kanyang ama. At si Matusalem ay kumilos ng matuwid sa paningin ng alahayam, gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang amang si Enoch. At siya rin sa buong buhay niya ay nagturo sa mga anak ng tao ng karunungan, kaalaman, at takot sa alahayam. At hindi siya tumalikod sa kabutihan sa paraan alinman sa kanan o sa kaliwa. So, si Matusalem ay matino din. Tulad ng kanyang ama, na hindi talaga siya nadadala sa ano mas kaliwa, ano sa kanan. Talagang diri-diretso siya sa paglilingkod. Walang tingin sa kaliwa at kanan, ano yung tukso sa kanan, may tukso sa kaliwa. Talagang diri-diretso. Yan si Matusalem. So, hinirang si Matusalem bilang hari yon, kahalili ng kanyang ama. Ngayon, titingnan natin ang performance niya, kung katulad ba sa kanyang ama na tumino ang mga tao sa kanyang pangangaral. Tingnan natin ha. Tuloy. Ngunit sa mga huling araw ni Matusalem, ang mga anak ng tao ay tumalikod sa Yahweh. At kanilang pinasama ang lupa. Sila ay nagnakawan at nagnakawan sa isa't isa. At sila ay naghimagsik laban sa alayam. At sila ay nagsisalangsang. At kanilang pinasama ang kanilang mga lakad. At hindi nakinig sa ang tinig ni Matusalem. Ngunit naghimagsik laban sa kanya. At ang Yahweh ay labis na nagalit laban sa kanila. At ipinagpatuloy ni Yahweh ang pagsira ng binhi sa mga araw na iyon, kung kaya't walang paghasik o pag-aani sa lupa. Sapagkat noong sila ay naghasik sa lupa, upang sila ay makakuha ng pagkain para sa kanilang buhay, namasdan ang mga tinik at dawag ay namunga nang hindi nila inihasik. Yung tumino pa ang buhay nila, hindi nila tinanim, hindi na hinasik, pero nagbunga. Pero yung pasaway na sila, wala na. Pero tingnan mo ha, si Matusalem, katulad ng kanyang ama. Kaya ang problema, hindi niya napasunod ang tao. Hindi niya na-maintain ang tao na masunurin kay Yahweh. Naghimagsik pa. Nagnakawan, tapos masama na sila. Tapos, hindi pa rin, at hindi nakinig sa mga tinig ni Matusalem. Ngunit naghimagsik laban sa kanya. Siguro, anong kulang ni Matusalem? Siguro, hindi siguro siya madiin mangaral. Hindi katulad kay Enoch na madiin talaga, na talagang sinasaway.
baka si Matusalem, okay naman buhay na matino. Kaya lang, medyo malambot siguro. Hindi gaanong diniin. So, ang mga tao, wala. Huwag lang aawayin, ha? So, napasama. Huwag Diba? lang aawayin. So, Huwag lang aawayin. biro mo ha, pareho sila matino, mag-ama. Yung ama pa niya nangaral sa lupa, matino ang lahat ng tao sa mundo. Pero yung wala na si Enoch, sinarapture na, si Matusalem na, pero ang buhay ni Matusalem matino, pero hindi niya napasunod ang tao. Di naya-awayin, Bishop eh. Huh? Di naawayin. Di niya awayin. Hindi niya awayin. Di naawayin. Oh, di, Parang ano, awayin. Baka tumalikod, mag-awayin. oh, Yung pala, kasama pala talaga ang pag-away. oh, kasama talaga yung, Pag-disiplina yan eh. Pag-disiplina. oh, disiplina eh. Siguro, puro lang pangaral, turo lang, walang talagang sindak. So, mga tao, kumpiyansa na. Okay pala to, super bait pala to. Sige. Pero mga tao, nagnakawan, lumalakad na sa kasalanan. Oh. Oh, tuloy. At gayon paman, ang mga anak ng tao ay hindi tumalikod sa kanilang masasamang paraan. At ang kanilang mga kamay ay nakaunat pa rin upang gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh. At kanilang minungkahi ang Yahweh sa kanilang masasamang paraan. At ang Yahweh ay labis na nagalit. At inisip niyang lipulin at lipulin sila at gagawin niya iyon. Nang mga araw na iyon, nang silamik na anak ni Matusalem ay may 160 taon. Si Seth na anak ni Adan ay namatay. At ang lahat ng mga araw na nabuhay si Seth ay 912 taon. At siya'y namatay. Oh, detalyado ang Book of Jasher, no? Namatay si Adan, sunod yung anak naman si Seth. Detalyado ang pangyayari, tapos ayaw ipabasa to para hindi malaman ng tao ang totoong story. Tinago nila eh. Oo. Yung lang, Genesis lang na masyadong kulang. Shortcut lang pagkasulat ni Moses. Ito detalyado. Kasi itong sulat na ito, dala to ni Enoch mula sa langit. Kasama to sa 366 book. Ang nagsulat talaga dito si Angel Prabuel. So, kumpleto ang story. Pero may Book of Jasher, Bishop, na corrupted na eh. Ay, corrupted. Yung kinurap na ng Vatican. Di kailangan talaga Ethiopic. Yung Ethiopian talaga. Kasi hindi corrupted yan. Pero, anong sabi nila sa mga social media? Huwag kayong mabasa sa book of Ethiopian Bible. Ano yun? Oh. Sisiraan nila eh. Kasi ayaw nilang matuto ng katotohanan. Parang doon na maniwala sa mga Jasher, na mga corrupted. Oo. Tuloy. At si Lamech ay may 180 taon. Nang kaniyang pakasalan si Asmoa, na anak ni Regem, na anak ni Enoch, na kaniyang tiyahin, at siya'y naglihi. At nang panahong iyon, ay naghasik ang mga anak ng mga tao sa lupa, at ang kaunting pagkain ay nagbunga. Gayunmay, ang mga anak ng tao ay hindi humiwalay sa kanilang masamang lakad, at sila ay nagsisalangsang at naghimagsik laban sa kalahayam. At ang asawa ni Lamech ay naglihi at nanganak sa kanya ng isang anak na lalaki sa panahong iyon, sa pag-ikot ng taon. Ang asawa ni Lamech, pinsan lang niya. Kasi anak din siya sa kapatid ni Matusalem. Si Asmoa yung asawa niya, na anak ni Regem, na kapatid ni Matusalem, na ang tatay nila ay si Enoch, yung na-rapture. Tuloy. At tinawag ni Matusalem ang kaniyang pangalan na Nuwe, na sinasabi, ang lupa sa kaniyang mga araw ay payapa at walang kabulukan. At aaliwin tayo sa ating mga gawa at kahabag-habag na pagpapagal sa lupa na sinumpa ng alahayam. At ang bata ay lumaki at nahiwalay sa suso. At siya yumaon sa lakad ng kaniyang lolo na si Matusalem, sakdal at matuwid sa
Lumalakad siya katulad sa kanyang lolong si Matusalem. Si Matusalem naman, ginaya din ang lakad sa kanyang amang si Enoch. Tingnan mo, matino. Oo. Si Noah. Ganun, no? Tuloy. At ang lahat ng anak ng tao na lalaki ay humiwalay sa mga daan ni Yahweh sa mga araw na iyon, habang sila ay tumami sa ibabaw ng lupa sa mga anak na lalaki at babae. At sila ay nagtuturo sa isa't isa ng kanilang masasamang gawain, at sila ay nagpatuloy sa pagkakasala laban sa Yahweh. At ang bawat tao ay gumawa para sa kanyang sarili ng isang Diyos-Diyosan. At sila ay nagnakawan at nanakawan ng bawat tao sa kanyang kapwa. Gayon din sa kanyang kamag-anak. At kanilang pinasama ang lupa. At ang lupa ay napuno ng karahasan. Biro mo, kahit sa kamag-anak, no? Nakawan, no? Talagang, kahit pa kamag-anak mo, talagang lulukuhin ka pa, oh. Di ba? Tested sa aking buhay yun, eh. So, kita mo yon? Doon pa lang sa panahon nila, may Diyos-Diyos ang Oo, ginawa. mula kay Kainan, kay Enos, tapos ito, talagang nature na talaga ng pasaway, oh. Diyusan. Hindi talaga na ano ni Matusalem mangaral, eh. Kasi hindi siguro siya madiin mangaral, hindi katulad kay Enoch madiin, eh. Talagang pagalitan talaga ni Enoch pag hindi sumunod. Di kayo sumunod. Bugbugin ko kayo. Tama na, bugbog sarado na kayo. Si Matusalem sana, matino naman buhay Matusalem, kaya lang siguro walang diin mangaral. Walang diin. So, gano'n mga tao, mga pasaway. Ngayon, tuloy tayo. At ang mga anak ng langit na mga pinuno ay bumaba sa lupa at pumunta sa mga anak na babae ng mga tao at kumuha ng kanilang mga asawa sa pamamagitan ng puwersa Mga rapist. mula sa kanilang mga asawa ayon sa kanilang nagustuhan, at nagkaanak sila. At ang mga anak ng langit sa mga araw na iyon ay nagkaanak ng mga higante, at hindi nasiyahan ay kumuha mula sa mga baka sa lupa, Ayan na, hayop na. at sa mga hayop sa parang, at sa mga ibon ay nakipagtalik sila, at nagkaanak sila ng pinaghalong hayop at anak ng langit, upang sa ngayon ay sirain ang mga gawa ni Yahweh. At ito'y nakita ng kalahayam ang buong lupa, at ito ay masama, sapagkat lahat ng laman ay nagpakasama ng kanilang mga lakad sa lupa, lahat ng tao at lahat ng hayop. Ayan. Biro mo, detalyado, ha? Maliwanag yung verse na yan. Sinasabi ng iba. Walang basihan niya sinasabi niyo. Ayan ang liwanag niyan. Kasi kung doon na sa 66 book, hindi masyadong nabanggit sa chapter 6 ng Genesis, pero masyadong generic. Hindi dito specific ang kwento. Biro mo, ha? At ang mga anak ng langit na mga pinuno, sila si Samyasa, mga angel to, na bumaba sa lupa at pumunta sa mga anak na babae ng mga tao at kumuha ng kanilang mga asawa sa pamagitan ng puwersa mula sa kanilang mga asawa ayon sa kanilang nagustuhan. Ibig sabihin sa lupa, may asawa ka, babae, pipwersahin ka namin, iwanan mo yung asawa mo, dito ka sa amin. Grabe, hindi sila maghanap ng dalaga lang. Puwersa, may asawa. Abduction ang ginawa ng mga Polynesian sa mga babae. Grabe, pag may bumaba, nagustuhan na si Nina, naku, pwersahin ka sa hangin. Grabe pala, Pasaway. Tapos, nagkaanak sila na mga higante. Tapos, hindi pa nakontento. Kumuha ng mga baka. Nagsiping pa ng mga hayop. Baka, ibon.
Kaya lumabas si Baal at saka si Oo. Aminra. At saka yung mga tikmalang, diyan pala sa mga Oo, mga anak pala ng fallen angel yan eh. Baal kasi, baka yung ulo. Oo. Si Aminra, ibon. Oo, O yan, no? Basa. Genesis chapter 6 verse 2. Sapagkat nakita ng mga anak ng langit ang mga anak na babae ng mga tao dahil sila'y magaganda. At kumuha sila ng mga asawa para sa kanila sa lahat ng kanilang Ito, original Bible to. Hindi to ganito pagkasulat sa Babylonian Bible na 66 book. O yan, Hebrew. Paleo Hebrew. Ito ang lumabas sa translation. Ngayon, ito pa, basa. Genesis chapter 6 verse 4. Noong panahong iyon, may mga higanti sa mundo. Ang mga ito ay bunga ng pakikipagtalik sa pagitan ng mga makalangit na nilalang at mga tao. Ang mga higanting ito ay kumain ng mga tao at hayop ng napakasama noong sinaunang panahon. Kumakain ng hayop ang mga higante. Pero doon sa Babylonian Bible, sila ay mga bayani daw. Dakila sila doon. Oh, dakilang bayani sa panahon na, ang dakilang bayani na dito nga oh. Ang higanti ito ay kumakain ng mga tao at hayop ng napakasama noong sinaunang panahon, napakasama nila. Tapos doon sa Babylonian ay sila dakilang bayani. Binaliktad ang kwento. Kayong nanonood sa YouTube channel. Yung Babylonian Bible, ang mga higanti na mga anak ng langit, na anak ng fallen angel, ay dakilang bayani raw. Basahin yung Bible nyo. Pero dito ay napakasama nila. Noong panahong yun, napasama. Kumakain ng tao na Sabi rito, ang mga higanting ito ay kumakain ng mga tao at hayop. So, ganon. Tuloy. Yan. Yung higante, tingnan mo mga tao. Liit lang. Ang height kasi katumbas ng 100 floor yun eh. Isang 100 na palapag. The giant reality walk in earth and being the Nephilim mystery. Yan ang normal ng laki natin tao. Ganito tayo kalaki. Ganito mo kalaki. Eto, isusubo lang nila sa bibig to. Kakainin. Kamay pa lang, laki na. Pero ito, maliit pa to sila i-compare kay Yahweh Senior. Si Yahweh Senior, super laki talaga. Mas maliit pa to. Tingnan mo. Nephilim, the power. Yan, tingnan mo. Yan, tao. Kunti, maliit lang, May mga sungay na sila eh. Kasi galing sa hayop yung ibang mga parte nila eh. Maliliit, Toro. Laki, Toro yan. Toro. Nephilim. Gayon, yung anak naman ng hayop na, ito na. Balang na. Yan, Balang. kabayo ang ulo, katawan tao. What is a half man and half horse known? Kasi ito'y anak to sa mga fallen angel na mga anak ng langit nag-shipping sa kabayo. Yan anak nila. Ito pa. Yan, si buhaya. Crocodile. Buhaya. Sino yun? Tambalos-los. Ayan, buhaya. Buhaya ng budget ng Pilipinas. Yan. Ayan, half human and half beast. Halimaw, ito, real to. Dagat, halimaw. Ito pa, may real pa, tingnan mo. Real to, may kamay ng tao. Yung kanyang katawan, ulo niya tao. Katawan niya, Aso. aso. Yan ang resulta ng mga anak ng fallen angel sa mga nagsiping sa hayop. Tingnan mo yung mga taga-ibang bansa, yung mga European, ng mga babae. Nagpasiping sila sa hayop nilang alaga. Kabayo, aso. Nagpasiping sila.
Kasi yun ang lahi ng tatay Baboy. nila, yung fallen angel, oh. Masiping sila sa baboy. Oo. Oh, yan, oh. Mga ano, yung mga sekretaryo. Tikba lang, no? Tao. Katawan, ano? Yan. Oh. Tingnan mo, no? Pating ngayon isa, oh. Baboy. Oh. Palaka. Pating, palaka. Yan ang resulta sa mga anghel. Ito yung ano, bulldog na aso to. Oo, bulldog na aso yung pangit. Oo. Yung pangit ang uso. Pitbull ba? Pitbull. Si Aminra, Ano yun? Ibon yun. Ibon ang ulo ng Agila yun eh. anak sa ng ibon at saka fallen angel. Kaya, Oo, si Amira. Kaya tao, ibon ang ulo. Ano yun? Tao yun. Oo. Ano, ibon. Oh, basa. At sinabi ni Yahweh, aking buburahin ang tao na aking nilikha mula sa balat ng lupa. Oo, mula sa tao hanggang sa mga ibon sa himpapawid, kasama ng mga baka at mga hayop na nasa parang, dahil nalungkot ako na aking nilikha sila. At ang lahat ng tao na lumakad sa mga daan ni Yahweh ay namatay sa mga araw na iyon, bago dinala ni Yahweh ang kasamaan sa tao na kanyang ipinahayag. Sapagkat ito ay mula sa Yahweh, upang hindi nila makita ang kasamaan na sinalita ni Yahweh tungkol sa mga anak ng tao. At nakasumpong si Noe ng biyaya sa paningin ni Yahweh, at pinili siya ni Yahweh at ang kanyang mga anak upang magtanim ng mga binhi mula sa kanila sa ibabaw ng buong mundo. So, si Noah na ang pinanggalingan ng binhe mula sa kanila sa ibabaw ng buong lupa. Ngayon, ang tanong, anak ba ni Noah lahat yan? Ito, basa. Genesis chapter 9 verse 1. At binasbasan ni Alahayam si Noe at ang kaniyang mga anak at ang anak ni Naama, at sinabi sa kanila na magpakarami at punuin ang lupa. So, kung sa mga magaling sa logic dito o sa mataas na IQ, ito at binasbasan ni Alahayam si Noe at ang kanyang mga anak. At ang anak ni Naama. Etong anak ni Naama, kay Noe ba yan? Ay, hindi na siya kay Noe. Kasi bakit gisiparate? Bakit gisiparate? Binasbasan ni Alahayam ang mga anak ni Noah. Ni Noe. At ang anak ni Naama. So, may ibang anak si Naama na hindi si Noe ang tatay. Tuloy. Basa. Genesis chapter 9 verse 19. Ang tatlong ito, Sem, Ham at Japet, ang pinagmulan ng lahat ng tao sa mundo. Pinagmulan. Si Sim, Ham at Japet. Ngayon, tuloy. Genesis chapter 5 verse 32. At si Noe ay may 500 taon. At naging anak ni Noe si Sem at si Ham. At si Japet na anak ni Naama na asawa ni Noe. Ngayon, Correct na naman. ito si Japet na anak ni Naama na asawa ni Noe. Pero hindi siya sinama sa isang sentence na at si Noe ay may 500 taon at naging anak ni Noe. Ito sure na anak ni Noe, si Shem at saka si Ham. Pero may kama at si Japet na anak ni Naama na asawa ni Noe. Asawa nga ni Noe si Naama, pero si Japet hindi nakasama sa bilang sa anak ni Noe. Original Bible to mabasa. Ngayon, ito pa. Basa. Genesis chapter 7 verse 13. At si Noe at ang kaniyang dalawang asawa ay pumasok sa daong kasama ang kanilang mga anak na sina Sem at Ham at si Japet na anak ni Naama at ang kanilang mga asawa. So, puro may mga asawa. Si Sem may asawa, si Ham may asawa, si Japet may asawa, at si Noe may 2 asawa. 2 asawa si Noe, plus si Noe, 3. Tapos, yung 3 naman, may mga kanyang asawa, 6, plus 3, 9 sila lahat.
Pero sa Babylonian Bible, 8 raw, kulang. Hindi nila sinama si Imsara. Pero kita mo, si Japet bukod siya. Si Japet na anak ni Naama. At ang kanilang mga asawa. Yan, may kanyang asawa. O, tuloy. Genesis chapter 8, verse 18. Si Noe at ang kaniyang mga anak na sina Sem at Ham, at si Japet na anak ni Naama. At ang kaniyang dalawang asawa ay lumabas na kasama niya, at ang mga asawa ng kaniyang mga anak ay siyam lahat. O, ito, lumabas na sila sa arka. Sa daong. Lumabas din ang asawa ni Noe, 2. Lumabas ang anak ni Noe, si Sem at saka si Ham. At si Japet na anak ni Naama. Lagi talagang binukod to, anak ni Naama. Ngayon, tuloy. Genesis chapter 9, verse 18. At iniwan ni Noe ang daong kasama ang kanyang asawang si Emsara at ang kanilang anak na pinangalanang Sem, si Japet na anak ni Naama at si Ham at si Naama na mga magulang ni Kanaan ay lumabas din. Original Bible to, ha? Sino asawa ni Noah? Si Imsara na anak ni Enoch na na-rapture. Bunsong anak to ni Enoch. Ang panganay si Matusalim. Dahil medyo bata to kasi bunso na siya eh. At ang kanilang anak na pinangalanag Sim. Sino ang nanay ni Sim? Si Imsara. Sinong tatay? Si Noah. Si Japet na anak ni Naama. At si Ham. At si Naama. Si Ham at si Naama na mga magulang ni Kanaan na lumabas. Sinong magulang ni Kanaan? Si Ham at si Naama. O, ang linaw, o. Original Bible to. Wala to sa 66 book na Babylonian dinoktor. Grabe, oh. Ilinaw. O, tuloy. Siyam sila lahat, eh. Genesis chapter 9, verse 27. At sinakop ni Japet ng anak ng anghel na si Samyasa Ayan na. ang ibang lupain ni Sem, at si Kanaan ay naging kaniyang alipin. O, dito gilinaw na kung sino ang tatay ni Japet. Oo. Tingnan mo mga Erofian. Anak ng mga fallen angel, anak ni Simyasa, mga gwapo. Kasi ang anghel, mga gwapo talaga eh. Oo. At sinakop ni Japet na anak ng anghel na si Simyasa. Samyasa. Magkasama sa Simyasa kasi Pinono eh. Bumaba sila, kasama silang Asazel. Marami silang mga angel bumaba, ang nag-asawa. Pwersahan pa. Nako, pag babae dito sa lupa may asawa, pero nataypan ka ng mga anghel, kunin ka palang, pwersahan ka palang kunin nila. Naging asawa. So, iyak na lang ang husband, iniwanan, kasi kinuha ng anghel. So, biro mo, ibang lupain. Ayaw to, ng mga alipin na. Kapalatalupain. Manalangin na lang tayo, kasi mag-alauna na. Diretso na tayo prayer, Pastor Richard. O purihin ka aming Aba Yahawa, sa iyo ang karangalan sa araw na ito. Ang papuri pagdakila ay aming iniaalay sa iyo at kayo lang ang dapat laging itataas sa bawat sabat na aming gagawin dito sa lupa. O purihin ang iyong pangalan, aming Yahawasyay, ang tunay na nagligtas sa amin at nagbigay ng buhay at patuloy na gumagawa para sa amin at sa mga panahong ito sa patnubay ng banal na Rokakas. Patuloy naming hinihiling na ang inyong mga salita naming pinag-aralan sa araw na ito ay magdala ng kaunawaan at malinaw na minsay sa lahat ng mga kapakinig sa YouTube channel. Gamitin niyo po ito at patuloy na maranasan nilang mabuksan ang kanilang diwa. Lahat ng mga remnant na nagkalat sa 4 na sulok ng daigdig. Kasama ng mga biyaya na aming tinatanggap sa lahat ng panahon. Patuloy mo itong paspasan at pagpalain. Kinikilala namin, Aba Yahawa, na ikaw ang pinagmula ng lahat ng ito. Kaya wala po kaming nais na gawin kundi ang maparangalan ang iyong nag-iisang banal na pangalan. At maihayag ito sa lahat ng saling lahi sa lupa. Sa pangalang banal ni Mashiach Yahawasyay, purihin ka, Yaman. Yaman.
Aba Yahweh, siya Yahweh asay ang may likha ng ating buhay.